Ay, dumating na nga itong ating H100 na may problema yung connecting rod. Ayan mga boss, hinuning lang tong ano natin, liner. Tapos nagpalit tayo ng piston ring na oversize. Ayan, nakakabit na yung mga piston natin. So goods na siya. Tapos ito naman yung connecting rod natin na bumaluktot. Ayan. Tapos nagpalit tayo ng isang piston kasi may biyak yung isang piston, kung alin yung nabaluktot, so basag din yung kanyang piston, no? Kaya nagpalit tayo. So surplus lang hinanap natin mga boss, para hindi na gumastos ng isang set si bossing dito sa kanyang piston. Kaya ayan, so simbolin na natin to mga bossing para naikabit na natin yung ating makina. Ayan na nga mga boss, nabuo na natin yung D4BB natin. Kung yung baluktot yung number 3, so okay na siya ngayon. Yung ginawa natin, pahuning lang natin yung yung liner. Tapos bagong piston ring, bagong main bearing at connecting rod bearing. So number 1, number 4, tama yung lutang ng piston. So dito tayo sa number 3, kung saan yung dating may lubog. Yan. So parehas na siya mga boss. Ayan o, yung number 3. Yan. Surplus na connecting rod, surplus lang din na piston kasi nabasag yung dating piston nito. Kung alin yung nabaluktot, nabasag, nagkaroon ng crack yung piston. So nagpalit din tayo ng surplus. Tapos dito, kalyabe. Ayan, medyo madilim na kasi, no. Bagong timing belt, papalitan natin, tensioner. Yan lahat. Tapos ito yung lumang pressure plate. So andito na yung bago. Pinalitan na rin natin ang brand new pressure plate, clutch lining, tsaka release bearing. Yan. So bukas na natin to ipapasalpak yung ating makina. Dito naman sa ating cylinder head, yung mga ginawa nito mga bossing ay nagpalit tayo ng engine valve kasi sobrang nipis na ng kanyang engine valve. Ayan, so pinalitan lahat yan. Tapos valve guide, bagong valve seal. So wala nang resurface yung ating cylinder head. So hindi naman nag-overheat, kaya dyan lang tayo talaga sa engine valve, valve guide, saka mga valve seal na bago. So ayan, okay, goods na. Ngayon naman nakasampa na yung ating makina. So kalahati lang muna yung kinabit natin, hindi natin sinabay yung cylinder head para may ayos natin ang pagkabit yung panggilid para hindi masyadong masikip. Ayan, kinakabit na nga ni Kalyabing Chammer dyan yung mga alternator natin, lahat ng mga bracket, saka sa engine supports, mga oil cooler, hose. Ayan, para may format talaga natin na mabuti. Kasi pag may cylinder head na mga boss, medyo masikip yung galawan natin. Kaya yan muna, half block muna ang ginawa natin dyan sa pagkabit. Ayan mga boss, so nakasalpak na yung D4BB natin na makina sa H100 na pinalitan natin ng connecting rod at saka piston. So ito na siya. Ayan, nagsama na naman yung dalawa, oh. Tune up, may taga adjust, may taga higpit. Ayan, yan si Idol Chammer. Pag nag-tune up yan, laging may may assistant. Ba't parang masama ang loob nyo, ha? So nagpalit na rin pala tayo ng engine valve dyan mga bossing, tsaka valve guide. Sobrang Pag ganito doon, tukod dyan doon. tukod dyan. Silog isa. So ayan, tingnan nyo mga boss, oh. Ito muna, oh, sakit, oh, bago ayan, oh. I-adjust nyo na mabuti mga idol, ha. Yung parang maganda ang andar nyan mamaya. So ayan, andarin natin to ngayon para ma-break in. So ayan na, tingnan nyo mga boss, oh. May ibang tagahawak sa pillar gauge. Ayan, may tagahigpit. Karon ra na itabon eh. Paano masabi? ano? Kaduanan eh. Kaduanan.
Yan pag nag-tune up yung dalawa yung mga boss, isang oras na naman yan, o isang araw. Isang araw na naman mag-tune up yan. Nako po. Ewan ko lang kung hindi pa gumanda yung andar nito. Bugnaw kay Landarani, kay kaming duwang nag... Wow, ang bigat! Sabi bugnaw ang andar. Sige, fire. Start. Kung may re-revolusyon pabayaan mo lang siya umandar. Pabayaan mo lang siya mapalag. Sige, hayaan mo lang. Bombahin mo lang, bombahin dyan tol. May hangin pa yan. Ano, inisprehan mo? Ha? Sige, sige. Pabayaan mo lang pumalag yan. Diesel, maluwag ayun nag-bleed na. Okay na, malakas na yun. 17 yun. Open. Higpit na, higpit. Open, 17. Open sesame. Wala pa, 17. Diyan. 17 dyan. Nada sa baba, ano yan siguro? Higpit ng fuel line. Sige, kita mo ng gusto na doon. Lakas na yung sirit. Tingnan natin ang andar na ito. Okay, sige. Higpit na yan. Hinigpitan ko na iba niya. Okay, banat. Huwag i-revolusyon pabayaan mo lang siya kumandar. Yun, ikaw yun, tingnan mo kung may mga tagas pabayaan mo lang siya. Detaining na yan. Yung power steering, wala ITF. May ITF pa doon. Solpe, tignan mo kung may ITF doon. Yan na nga mga boss pinaandar na namin at napansin ko namatay at magaspang yung andar. Ngayon pinapacheck ko kay Kalyabing Chammer kung namamatay yung oil indicator niya. Ang sabi niya ay hindi raw namamatay. So ngayon ang ginawa ko ay tinanggal ko yung oil filter. So walang laman na langis mga boss. Ibig sabihin may problema yung ating oil pump. So eto ang tanong ko kay Kalyabing Chammer sa pagka umaandar yung ating makina. Baka ITF do. Wala ba ITF? Baka na lang doon. ITF. Mamatay. Mamatay ba yung ilaw ng langis indicator pag ini-start mo? Tingnan mo. Bumbay mo yung pump yun. Wala. Yeah. Yan na nga, pinakalas ko agad kay Kalyabing Chammer yung oil pump at ito yung na-discover natin sa oil pump mga boss. Binuksan namin, talagang kayod pala yung pinaka pump nito sa loob. Ayan kung makikita yung mga gas-gas mga boss, ang lalalim. Ayan. So ayan siya So sobrang lalalim ng guhit kaya ayaw niya palang bumomba. Tapos tanggalin natin to. Ayan pati yung housing niya sa loob, ayan. Sobrang lalim mga boss, kaya pala ayaw talaga umakyat yung langis. At nagtataka lang din ako nung kinalas namin yung makina niya bago dalhin dito ay malalalim yung tama ng bearing. Kaya ayan, so kakalas talaga kami ulit kaysa naman masira yung bagong in-overhaul natin. Ayan, natapos na nga nating palitan ng oil pump. Ayan mga boss, so observe natin kung mamamatay na yung oil indicator nito at kung titining na yung andar nitong ating H100. So ayan mga boss, pinapakabit ko lang yung battery para mapa-start na natin to. Observe natin kung mamamatay na yung oil indicator nito. Yan mga boss, kung napansin nyo, pinaandar namin dati, namamatay siya.
tiningnan namin yung ano, yung langis ayaw umakyat. So pagbukas natin may problema yung oil pump niya. On. Yun, dito na, yan oh. Kaya kami nagkalas dati, ayaw mamatayan tong yung oil indicator. Yung umakyat yung langis, so start na. Ayaw pa rin. Ayun, patay na. Umakyat na. Ayan o. Patay na, oo. Bumomba na rin. Ay, naku, ayan, tumahimik na siya oh. Dati gumagaspak yan itong gumaandar na ganyan. Oo. Umakyat na. Ayun, meron na. Meron na. Ayan o. Unang start namin yan eh, andar ng ganyan, mamaya gagaspang, tapos nakailaw yung indicator ng langis, kaya binakpak namin yung oil pump talaga. Kaya mga boss, umaandar na yung overhaul natin na D4BB H100. So break in na lang kami mga sir. Kunin mo yung embudo tol, embuduhan natin to. Tubig muna lang ilalagay natin para natin ikulan. Solve na. Solve na. Tapos sa sana ito. Hindi dahil sa oil pump. Problem solved. Oil pump may problema, kaya nagkalas ulit kami. Ayun. Hindi natin kung may usok, talsik, wala mga boss. Yan, break in lang natin. Tapos tubig muna tayo mga sir, para natin ikulan. Observe kung may mga tagas. So ayan o, goods na. Tingnan naman natin sa likod kung may usok. Yun, wala na siyang usok mga boss. So kaya nag-usok yun dahil doon sa ating connecting rod. Kaya pala ang sasama ng tama ng bearing, may problema pala yung oil pump. So binalik natin yung oil pump niya dati, wala mga boss, talagang hindi umakyat yung langis, kaya backlash tayo ulit, no? So ito yung may tama sa kanya piston, may crack dito. Ayan o, maliit na biyak lang yan mga bossing. Yan, maaaring kasing mabasag yan. Taas connecting rod, ayan. Valve guide, yan, nagpalit tayo mga boss. Timing belt, tensioner, clutch disc, pressure plate. So pinasabay-sabay na nung may-ari yung paggawa dito sa kanyang H100 para isang gastusan na lang daw. Tapos ito, alternator hose, ayan, biyak. Yan yung mga pinalitan natin. Ayan, break in na lang tayo. So may nag-inquire din sa akin ito, ganun din, sobrang palyado o masama na raw yung andar. So ayan, makikita nyo to mga boss. Kapag nakita niya tong pagkatapos nating overhaul ay papagawa na rin niya yung H100. So may nakapila sa ating H100 na magpapagawa. So iniintay lang niyang umandar tong unang ginawa natin. Yan, 3 oras na to nakaandar yung ano natin, H100. Tignan naman natin dito. Tingnan natin ang andar niya. Yan. Matining na siya mga bossing. Kanina unang start natin, manginig siya, no? Siyempre maganit pa yon. Yan, tingnan nyo ang andar. Sobrang tining na mga boss. Tapos yung dipstick, wala tayong talsik o usok, no? Pero hindi tayo nagpalit ng ano dito mga boss, ha, yung liner. So pinahuning lang natin. Siyempre pag naghuning tayo, oversize tayo ng piston ring. Yan. Yan yung kinalabasan niya, no? Okay, goods na yung ating H100 na in-overhaul. So tingnan naman natin dito sa likod kung may usok. Tingnan naman natin dito. Ayan, so tambutso natin.
wala na yung makapal na usok. Yan. So goods na tayo mga boss. Ayan, ito yung update natin sa H100. Goods na. Thank you mga bossing. Ay balik na yan. Balik na yung takip tong. Takpan na natin. Kapisandro mo ba? Ha? Kapisandro. Tanawan na lang yun. Patay mo muna. Kasi ilalagay na namin yung mga cover mga bossing. Kaya pinapatay ko muna. Start mo nga kung one click. One click. Tingnan mo nga. Yan, start ko. Yan, dapat ganun. Alright, goods na goods. Dalawang araw nang nakabreak in yung H100 natin. Ayun sa labas. Ayan, titingnan na natin kung gaano nakatining yung andar niya. Tapos titingnan natin kung may usok pa sa tambutso. Ayan. So ito namang isa sa Wrangler naman to, yung Toyota N. Ayan, sinasalpak na rin. Bagong overhaul din niya mga bossing. So ayan yung H100 natin. Yan, dalawang araw na tong nakaandar. So kinargahan natin ng diesel kanina kasi umiilaw na. Yan tingnan nyo mga andar nyo mga boss. Tapos tingnan natin kung may usok bago natin ipakita yung makina. Ayan ayun yung tambutso nya. Yan, wala na siyang kausok-usok mga bossing. Matinig na yung andar. Bumalik siya sa dati. Ngayon iangat natin yung upuan para makita nyo po yung andar ng ating makina na na-break in na natin. So ayan, eto na. Ayan na yung andar ng ating H100. Just tingnan nyo. Nire-rev natin dito mga boss. Sobrang tining na ng andar niya mga bossing. Yan, pwede na nating i-release ito. So na-break in na natin. Buti na lang unang salpak namin mga boss. Pagpa-andar namin, ayaw mamatay yung indicator ng langis. Tapos gumagaspang yung andar. So ilang minuto lang ng pag-andar niya, so magaspang yun. Na discover namin sira yung oil pump niya. Ayan, pinalitan na rin natin ang oil pump. Surplus na lang mga boss. Ayos. Tapos titingnan natin dito. Ayan, halos nakabilad na to dito. Halos maghapon ng umaandar. Ayan walang talsik, walang usok yung ating overhaul. Yan. Ito mga bossing, hindi natin pinalitan ng liner to. Piston ring lang, connecting rod, isang piston, connecting rod bearing, main bearing, engine valve, valve guide, timing belt, clutch disc, pressure plate, release bearing. So yan ang ginawa natin dito. Yan, kasi pinasabay na ni boss yung timing belt tsaka yung sa mga clutch component niya. Ayan, so goods na siya mga bossing.